Sa mata ng maraming Katoliko, iwan na tayo. Tayo na lang ang hindi payag sa lahat ng ito. Ang pinakamahirap na mangyari sa buhay natin ay ang pabayaan tayo ng Diyos sa gusto natin. Yung nakikita mo ay yung wala ka na meron ng iba, hindi mo nakikita. Yung meron ka na wala sila. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang hiling ng mga Israelita sa Diyos sa pamamagitan ni Samuel na magkaroon sana sila ng hari na mamamahala sa kanila. Sa unang dinig ay parang wala namang mali sa kanilang kahilingan, pero kung susuriin po natin ang dahilan, doon natin maspatan, makikita kung nasa saan ang kamalian. Sapagkat ang sabi nila, may mamahala sana sa kanilang hari. Tulad sa ibang mga bansa, sa makatuwid, naiinggit sila sa iba. Bakit sila may hari? Bakit tayo wala? Alam po ninyo ang problema dito? Na-overlook nila kung ano yung meron sila, na wala yung iba. At kung ano yung meron sila, hamak na napaka-alaga kung ikukumpara sa mga mayroon ng iba kahit pagsamasamahin pa. Na-overlook nila na kung sila lamang ang bansa dati na walang taong hari, sila lang naman din ang bansa dati na may tunay na Diyos na sinasamba. That while all the while, people from different nations worship fake gods, they had the one true God with them. Yahweh, who had been ruling them, guiding them, protecting them, providing for them. Kaya kung tutuusin, meron silang hari na higit pa sa lahat ng mga hari. Sapagkat sino mang hari noon hanggang ngayon, hanggang sa mga susunod pang panahon, kung ikukumpara sa Diyos ay hari-harian lang. Bakit? Tao lang yan. Bakit? May hangganan ng kanyang kapangyarihan, hindi ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hari ng sandaigdigan, siya ang Alpha at ang Omega. Kaya ang kanyang paghari ay walang hanggan. Yun ang mayroon ng Israel dati. Kung bakit hindi nila yun nakikita? Nainggit sila sa iba. Meron sila na mas higit sa kung ano man ang meron ng iba kahit pagsamasamahin pa. So nakikita nyo na ang nagagawa ng inggit. Yung nakikita mo ay yung wala ka na meron ng iba, hindi mo nakikita. Yung meron ka na wala sila, na po pwedeng mas mahalaga pang dihamak sa kung ano ang meron sila. Kaya pag inggit, pikit, at pag pumikit ka, sipin mo, pagdasalan mo yung mga blessing sa buhay mo para pagdilat mo, masaya ka na at magiging masaya ka na rin para sa iba. Pero balik tayo sa pinakapunto ng pagbasa. Dito nalungkot si Samuel kasi hindi yun nakita ng kanyang mga kababayan. Si Samuel ang parang representative ng Diyos sa kanila, sa bayan ng Israel. Pero anong sabi ng Diyos kay Samuel? Hindi ikaw ang inaayawan nila, kundi ako. Alam po ninyo kung isi-situate natin yung unang pagbasa sa sitwasyon natin ngayon, nakaw, ito'y kapares din, tayo'y kapares din, marami sa atin ang kapares din ng mga Israelites dati na naiinggit sa iba. Bakit yung iba? Liberated na. Bakit sa iba? Hindi masyadong konsensya ang simbahan. Hindi masyadong pinakikinggan ang simbahan. Sa ibang bansa nga, parang ang simbahan ay nakikiayon na sa gusto ng karamihan. This is particularly as regards sa stand ng simbahan, halimbawa sa same-sex marriage, sa divorce, sa contraception, maging sa abortion, sa death penalty. Sa mata ng maraming Katoliko, iwan na tayo. Tayo na lang ang hindi payag sa lahat ng ito. Obsolete na raw ang mga batas ng simbahan laban sa mga isyong ito. Dapat sumabay na daw tayo sa gusto ng panahon at ng mundo. Yan daw ang dahilan kung bakit maraming nahihirapang sumunod na mga Katoliko. And in that case, kaya nababawasan ng malaki ang ating miyembro. Ang sagot po dyan na basic ay ganito. Yun pong stand ng simbahan as regards sa mga isyong ito, hindi po namin ito trip-trip lang. Hindi namin gusto lang. Mga pari lang, mga obisan. Hindi. Ito ay gusto ni Kristo, ayon sa diwa ni Kristo, ayon sa halimbawa na pinakita ni Kristo. Sinasabi lang namin sa tao, nire-remind lang natin ang tao. Hindi kami actually ang nag-uutos, hindi ang simbahan, kundi ang Diyos.
Kaya pinaninindigan natin. Ngayon, hindi man natin ito sundin at sa halip ay baliwalain. Siyempre, malulungkot kaming mga pari ninyo. Pero at the end of the day, sasabihin lang naman ng Diyos sa amin, kayo malungkot. Kasi hindi kayo ang inaayawan nila, kundi ako. And when that happens, merong price to pay. Ano ang pinasabi ng Diyos sa mga Israelita? Sabihin mo, Samuel, sa kanila, ganito ha? Kapag nagkaroon sila ng hari, liban sa akin, yun ang parang sinasabi ng Panginoon sa first reading. Ang mangyayari ganito, yung mga anak nilang babae, kukunin, gagawing mga alila, gagawing tagapaggawa ng pabango, tagapagluto ng tinapay, ang kanilang mga anak na lalaki ay isasabak sa gera at pwedeng mamatay. Pipiliin ng hari at kukunin ang pinakamagandang parte ng kanilang mga pananim, ng kanilang mga bukirin. Magdedemand ang hari sa kanila ng bawat ika-10 o ika-10 ng kanilang mga aanihin. Sila ay kanyang gagawing mga alipin. In other words, kung ang pipiliin nating maging Diyos ng buhay natin ay isang tao, isang bagay, o ang mundo and worse ang demonyo, kapag ang pipiliin nating sundin ay ang values hindi ng Diyos, kundi ng mundo and worse ng demonyo, pwede naman Pero may kabayaran. Hindi dahil sa parurusahan tayo ng Diyos. No. In effect, tayo ang magpaparusa sa ating sarili. Sapagkat tanging ang Diyos lamang ang pinakamakapangyarihan, ang pinaka-ating aasahan, ang pinaka-nakakaalam at pinaka-naghahangad ng ating kabutihan, ang sa atin ay pinaka-magmamahal. Tapos ipagpapalit natin siya sa iba, para kang nagtampo sa sinaing kumbaga. May nagsasabi pa minsan-minsan na kung si Vice President Lenny dati, na kung mandidatong presidente ang presidente natin ngayon, mas maayos daw sana at mas maganda daw sana ang buhay ng maraming Pilipino. Of course, pagdebatihan yan. So, wala pa rin kasiguraduhan. Kahit ako, hindi ako nakakasigurado dyan dahil nagkarat pa rin sa pamahalaan ng mga kawatan. Pero isang bagay yung sigurado, isang katotohanan ang pwede natin sabihin na hindi natin pwedeng pagdebatihan. No contest, kumbaga. Ano yon? Na kapag ang Diyos, ang presidente, ang hari, ang sinusunod natin sa ating buhay, all will be fine. Hindi ko sinasabing walang mga pangit na maranasan, pero ang mangyayari pa rin lagi ay siguradong para sa ating kabutihan. Sigurado yan. On the other hand, kapag pinili natin na ang demonyo o ang values ng mundo ang siyang magdikta at sundin natin sa buhay natin, pupulutin tayo sa kangkungan. Sigurado yan. At hindi ako may sabi niyan. Anong sabi ng Panginoon sa mga Israelita sa ating unang pagbasa? Ito mangyayari sa inyo. Ito mangyayari sa inyo. At kapag nangyari na, nagkaroon na kayo ng hari liban sa akin, darating ang pagkakataon na idadaing nyo sa akin sa inyong panalangin. Irereklamo nyo sa akin sa inyong panalangin ang hari na pinalit nyo sa akin. O hindi ba't yan ay parehas din ng pag-asabi ng Panginoon sa John 10 verse 10? Anong sabi ng ating Panginoon? I have come to give you life and have it to the full. Buhay nagkanap at kasiyasiya. While the devil, ang demonyo, he comes like a thief. He only comes to steal, to kill, and destroy. Take note of those words. Ang demonyo, pupunta lang yan para pumatay, para puminsala, at para magnakaw. So ibig sabihin, hindi na siya magbibigay ng biyaya sa buhay natin. Sisirain pa niya at nanakawin ang mga biyaya na sa buhay natin. Take note of that. Na kapag ang Diyos ang siyang naghahari sa buhay natin, blessings after blessings, material and spiritual blessings. Deposit siya ng deposit ng blessings sa buhay natin. Kahit pa yung mga maranasan nating problema, He can turn it into a blessing. Pero kapag ang Diyos ay pinagpalit natin sa demonyo at ang demonyo ang siyang susundin natin sa buhay natin, withdraw ang mangyayari. Kukunin niya ang mga blessings na meron tayo at nakalaan pa para sa atin. Kaya, mga kapatid, mag-isip-isip tayo, Let us not be afraid to be different. Huwag tayong matakot na maging iba. In fact, as Christians, we must be different. Yun naman ang sabi ng ating Panginoon sa 1 Peter 2:9. You are a chosen race, a royal priesthood, a people set apart for my own possession. John 17:11 at 14 at 15. Ang sabi ng ating Panginoon, we should be, yes, in this world, but not of this world. We must be different. Pero different in a sense na dapat iba tayo sa mundo. Lalo pat mali ang gusto ng mundo.
At hindi natin dapat katakutan na malagasan ng miyembro. Kung ang pagkalagas ng miyembro ay dahil sa paninindigan natin para kay Kristo. Matakot tayo kung nalalagasan tayo ng miyembro dahil sa hindi natin pagiging Kristiyano. Takot tayo doon. Matakot tayo kung malalagasan tayo ng miyembro dahil sa ating pagiging pabaya bilang Kristiyano. Sapagkat po pwedeng ang malaga sa atin ay yung mga tunay na Kristiyano. Pero kung malalagasan tayo ng miyembro dahil tayo naninindigan, hindi tayo dapat matakot sa ganito. Sapagkat kung tutuusin, hindi tayo ang hindi ang simbahan ang nawawalan, lalo hindi ang Diyos ang mawawalan, kundi sila nalalayo sa simbahan. Gusto ko nga yung sinabi ni Kristo sa ating unang pagbasa. Ang sabi niya kay Samuel, sundin mo kung ano yung gusto nila. Alam po ninyo, ang pinakamahirap na mangyayari sa buhay natin, hayaan tayo ng Diyos sa gusto natin. Yung pinipilit natin, ay nakaw. At tulad ng alibughang anak, natatandaan ninyo? Akin yung mga anak ko! Binigay yung mana. Ang pinakamahirap na mangyayari sa buhay natin, ay ang pabayaan tayo ng Diyos sa gusto natin. Yun ang sabi niya kay Samuel sa ating unang pagbasa. Sundin mo kung ano gusto nila. Sige. Hindi dahil gusto ng Diyos na mapahamak ang mga Israelita. Sinabi niya ang mangyayari kapag nagkaroon sila ng ibang hari liban sa kanya. Ito mangyayari sa inyo. Ngayon, sabi ng mga Israelites, hindi, kahit na. Gusto pa rin namin magkaroon kami ng hari. Gaano kasakit sa Diyos yun? Am I not enough for you? Hindi pa ba sapat na pinalaya ko kayo mula sa Ehipto? Hindi pa ba sapat na pinaulanan ko kayo ng mana, ng pagkain sa disyerto? Hindi pa ba sapat lahat ng ginawa ko sa inyo? Napakasakit nun para sa Diyos. Pero ano sabi niya kay Samuel? O sige, kung yun ang gusto nila. Hindi dahil gusto niyang parusahan sila. No, katulad ng sabi ko, sila o tayo magpaparusa sa ating sarili kung magkakaroon tayo ng ibang Diyos at hari liban sa tunay na Diyos. Kaya lang, nandun yung pagsasabi niya na, sige, ibigay natin yung gusto nila. Sapagkat alam niya, sigurado siya, confident siya, na darating yung pagkakataon na magsisisi sila. Kasi alam niya na walang makapapantay sa kanya, na ipapalit sa kanya na ipagpapalit nila. Alam po ninyo, dito ko naisip na dapat talaga binibigay natin ang best natin sa bawat gawain sa negosyo, sa trabaho, sa ating pakikipagkapwa-tao, sa ating pakikipagrelasyon. Maging best husband ka, best wife ka, best partner ka, best friend, best son, best child, best parent. Not in a sense na makikipag-compete ka sa kapwa mo parent, not in a sense na makikipag-compete ka sa sibling mo. No. Becoming the best person you can be. Napakahalaga nun. Kasi kung hindi man yun makita yung best mo, nung taong binibigyan mo ng best mo, problema na nila yon, hindi mo na problema yon. Sapagkat sa huli, sila ang magdadala nun. Kasi, kung naging best husband at wife ka sa kanya, naging best child ka, parent ka, sibling ka sa kanya, kahit sino ang makita nilang ibang ipapalit sa'yo, hindi mangyayari na mapantayan man lang yung the best na pagmamahal na ibinigay mo. Lalo pat ikaw talaga yung asawa niya, lalo pat ikaw talaga yung anak niya, lalo pat ikaw talaga yung magulang niya. Maganda yung ibinibigay natin lagi ang best natin kasi kahit na masaktan tayo, mainam yung maghiwalay man, alam mong naibigay mo yung best mo. Hindi mo natatanong, saan pa ba ako nagkulang? Hindi mo natatanong yun. Ano pa ba dapat kong ginawa? Binigay mo na yung best mo. Nothing is wrong with you. Something is wrong with him or her. Masasaktan ka, pero kapag sinabi mo at natiyak mong binigay mo yung best, madali kang makapag-move on. Habang parang hinihintay mo naman yung panahon na dumating na magsisi yung taong ipinagpalit ka sa iba. Kasi sigurado at siguradong marirealize niya yung the best na ibinigay mo at maibibigay mo pa. Pero hindi na dahil pinagpalit ka niya. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa. Amen.